2 milyong piso umano ang binayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabungero ayon sa isa sa mga akusado na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Ang ilang kaanak na mga nawawala muling nananawagan sa gobyerno na tulungan sila sa pag-uusad ng kaso. Lagi una ka sa balita ni Emil Sumangil, exclusive. Sana bago ako pumanaw, malaman ko kung nasaan ka. Mag-aapat na taon na mula ng dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna si Ricardo John Lasco, ang master agent ng online sabong na isa sa 34 na nawawalang sabongero. Unti-unting nabibigyan ng linaw kung anong nangyari sa kanya sa paglutang ni alias Totoy, isa sa mga akusado. Ayon kay alias Totoy, dinukot si Lasco para pigain tungkol sa kinalaman niya sa pagpirata umano ng online sabong broadcast. Kay alias Totoy raw mismo ito pinatrabaho para raw dukutin si Lasco. 2 milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nag-utos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million para anuhin yun. Kulang ng 2 million, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. May ipinakita rin sa amin si alias Totoy na video umano ni Lasco habang hawak ng mga umunoy dumukot sa kanya. Pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita. Nakausap sa telepono ng pamilya ni John kasama ng iba pang pamilya ng mga nawawala si alias Totoy. Ako lang malaman kung nasaan ang anak ko, kung anong ginawa nila. Sa totoo lang, Nay, wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay, at masakit din para sa akin na mawalan din ng pamilya. Pero, Nay, ako ang susi ng lahat at makamit nyo ang hustisya. John, anak, ito na ang pagkakataon. Dininig na ng Panginoon. Kadugtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa, kahit na buto na lang. Tanggap ko na, anak. Ito pong witness ito ay sa aming tingin ay credible. Sapagkat lahat ng impormasyon nalalaman niya. May personal knowledge siya rito eh. Ito po ang inaantay nila eh. Pag hindi po kayo kumilos dito, ibang usapan na naman po ito. Ang NBI at PNP, handa raw umalalay para bigyang proteksyon si alias Totoy. Ang PNP po, especially ang ating Chief PNP, ay siya po willing na siya po mismo ang pumunta doon at alamin kung saan ba yung eksaktong sinasabi niya. Kailangan muna niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge. Nauna nang ibinunyag ni alias Totoy sa aming eksklusibong panayam na sa Taal Lake, inilibing ang mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kakailanganin ng mga eksperto para makumpirma ito. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Anya, bagaman hindi imposible ang kwento ni alias Totoy, maingat daw nila itong pag-aaralan. Kasi kung walang trace talaga, it can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. Baka hindi na titingnan pa yung lugar. Mahalaga raw mahanap ang mga buto, hindi lang para mapausad ang kaso, kundi para rin sa mga kaanak. Panawagan ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. General Torre, kayo na po ang pang-8 PNP chief na naupo mula nung pumutok ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaya't kami nananawagan, kailan po kikilos ang PNP? Hinihiling po namin ang isang formal na case conference. Ginoong Pangulo, kami po ay naninikluhod sa inyo. Hindi po namin inaasahan ng milagro. Ang hinihiling lang po namin ay isang malasakit. Ang inyong pakiusapan ng mga ahensya na muling buksan ang investigasyon. Sa 34 na nawawalang sabongero pagkawala pa lang ng 7, ang may kadikit na kaso na dinirinig sa 2 korte sa Maynila at San Pablo, Laguna. At sa 9 na akusado para riyan, walang nakakulong. Naka-bail yung iba at yung iba naman ay hindi pa charged. Tsaka meron din mga andyan pa rin sa paligid na alam mo na. Kinwestiyon pa nga ng 6 sa Korte Suprema ang pagbaliktad ng Court of Appeals sa pagpayag ng lower court na makapagpiyansa sila. Ang pagkawala naman ng 27 iba pa, nasa proseso pa rin ng case build-up at magkatuwang ng iniimbestigahan ng NBI at PNP. Ito ang unang balita. Emil Sumangil para sa GMA Integrated News.